Jojowain o totropahin? Ayun! Ah! Ay, grabe yung tanong. Jojowain o totropahin? Ayan, bunso, sagot! Hi guys! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start sa ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing. Lord, thank you po sa lahat. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari ng video, Daddy Donut TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At syempre, supportahan po natin ang ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, ayan, Rowell of Malala, Gracial Morales Vlog, Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, Kuya Brooks, ayan, supportahan po ang natin po ang kanilang mga videos. At syempre po guys, yung mga small charity vlogger po ng Kalingap guys, supportahan po natin. At syempre yung mga co-reactors, lahat po ng reactors guys, supportahan natin at panoorin po ang kanilang mga videos. Yan, maraming salamat po sa nagla-like, nag-share, nag-subscribe kay Trending Pia. Thank you so much po. Ayan, grabe. Jojowain, tutropahin. Ayan, ngayong araw na to, ito mag-upload baka ata isa lang na naman aking may upload kasi po ang daming gagawin. Grabe guys, ilang araw na lang. Ay, see you guys. Ayan, ay grabe. Ang dami, talagang busy si Kapitana. So ayun guys, grabe, kinuha ko lang yung clip na to na about kay Rowell of Malalag. Ayan, ay grabe, intense yung tanong. Ang sabi kasi ni Daddy Donut, jojowain, tutropahin. Kasi sa totoo lang guys, kasi hindi pa naman talaga sila. Yes guys, hindi pa po sila. Sila po ay talagang MU lang. Hindi pa sila totally na talagang mag-boyfriend and girlfriend. Pero sa nakikita natin, 'di ba? Nakikita natin parang gano'n na rin. Pero hindi po wala pa po silang normal na talagang sila na boyfriend at girlfriend. Kasi nga, ayan, nakwento na yan sa akin ni Bunso. Ayan, kahit nga daw si Tatay Raysan, ay tinanong siya kung sila na. Ay siyempre, ang sagot niya ay hindi pa po, Papa. Kasi nga, hindi naman niya sisirain yung kanyang yung tiwala sa kanya ng kanyang mga magulang. Ayan, siguro in tamang age talaga. Sa dibo, ayan, magiging official na siguro talagang sila. Di ba? Ay, grabe! So yan, grabe guys, panoorin natin. Ayan, si Daddy Donut. Pero hindi pa man maging totally naging girlfriend, boyfriend. Parang gano'n na rin no? Kasi yan, panoorin natin. Sino siya? Harap mo sa'yo. Sino? Pakita mo sa kanila. Tawa ka. Wow! Sino yan? Wow! Sino yan? Sino kaya siya? Si Rowell of Malalag. Si Rowell Matubang. Si Rowell Matubang. Si Rowell of Malalag. Ito yung tanong ko. Jojowain o totropahin? Ayun! Ay, grabe yung tanong. Jojowain o totropahin? Ayan, bunso, sagot na! Sagot! Ay, grabe. Jojowain. Joke lang. hindi yun ang tanong ko. Joke lang ko Hindi yun ang tanong ko. Ayun, ano lang masasabi mo kay Rowell? Bilang very supportive siya sa'yo. Andyan siya palagi bilang protector mo. Andyan siya palagi sa tuwing kailangan mo siya. And then, nakikita ko naman pag may problema din siya. Eto, bubuking ko na sa'yo, Rowell Bubuking ko na. Maraming makakapanood. Wait lang. May bubukingin daw si Daddy Donut. Ano kaya yun? Ano kaya yung booking na yun, guys? Pakinggan natin. Alam mo minsan, nung one time na may mabigat kang problema at nagpa-thank you kay Ga mo, pwede ko pang sabihin. Alam mo bang ako ang nag-reply sa'yo nun? Yung napakahabang message na advice. Ako ang nag-reply sa'yo nun, hindi si Rachel. Sabi mo, Ga, thank you. Parang yung burden mo, nawala. Ako yon. Pero, pinabasa ko yun sa kanya bago niya i-send. Kasi, naramdaman ko kasi na kailangan mo ng advice ng isang nakatatanda, ng isang kuya ba. Diba?
Eh, hindi niya kasi alam kung paano kanya i-advise kasi syempre, mas ano ka sa kanya, mas ahead ka sa kanya. Sabi niya, Tito, ikaw nga mag-advise, ano bang magandang advice dito? Basta isang problema yun na naiipit ka. Kasi sobrang nung problema niya, hindi ko alam kung paano sasabihin kung paano yung tamang pagsabi. So ako yung nag-reply sa'yo, pero magkatabi kami habang tinatype ko yun para at least yung burden mo mawala. Ayan, guys, grabe! Inamin ni natin Donut, siya pala minsan na nag-a-advise kay Ruel. Kasi tao lang tayo di ba? Minsan talaga nagkakaroon tayo na mas matitinding problema, dumadaan sa atin talagang minsan nangangailangan tayo talaga ng advice, ayan. At nakakatuwa, at itong Ruel of Malalag, humihingi ng advice kay Rachel. At syempre, si Rachel, dahil nga ahead sa kanya si Ruel, ayan, humingi siya ng advice sa kanyang tito. Doon siya, nagpatulong nang i-advise niya kay Ruel. At yun nga, ang sabi ni Daddy Donut, siya na lang yung nag-reply at pinabasa na lang kay Bunso. Oh, diba? Oh! Ayan, ganyan ka-close. Ganyan talaga yung samahan ni Ruel at ni Rachel. Talagang iba. Ang lalim na talagang pag may mga problema, nandiyan na yung damayan ng bawat isa. At nakakatuwa at si Daddy Donut talagang to the effort na talagang yun nga, sabi nga nasa burden line na yan. To the effort na talagang advice kay Ruel of Malalag. Kasi nga si Ruel ang kailangan na advice ng isang nakakatanda. Tulad nga, tito, ayan, mga kuya, ayan. Siyempre, ayan, nandiyan si Daddy Donut. Ayan, nakakatuwa. At talagang supportive talaga ang pamilya ni Rachel Morales kay Ruel of Malalag. Diba? Napakasarap ng ganito pakiramdam na talagang both family ay gusto na talagang silang dalawa. Oh. Ayan, pakinggan ulit natin, guys. So ngayon, balik tayo kay Ruel. Anong masasabi mo sa kanya? Bilang protector mo, supportive na kaibigan, I don't know, basta kaibigan ang sasabihin ko. Supportive na kapwa kalingap. Supportive sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Anong masasabi mo kay Ruel? Ang masasabi ko lang kay Langga, salamat. Salamat. Maraming salamat. Tsaka nang sobrang bait niya. Talagang napaka-humble din. Tapos siya na kapag may nambabash, hinahayaan lang. Tapos sobrang niya na kapag natanong ko siya, di ka nasasaktan sa mga sinasabi mo. Tapos sabi niya sa akin, hindi, ba't ako masasaktan? Hindi naman totoo. Tapos isa din siya sa nagpapalakas ng loob ko. Lalo na kapag nababash ako, siya yung nagbibigay din sa akin. Isa din siya sa nagbibigay ng advice kasi marami naman nagbibigay sa akin ng advice. Isa na dun kayo, tito, sila papa, sila tita Mabel. Tapos yung mga pinsan ko, si Trixie, yan. Tapos sila Hazel, si Sharalee. Tapos sila Titay, sila Ate Dana, at si Ate Diana, ayan. Tapos, sino pa ba? Sila Kuya Vincent. Tapos sila Kuya Rab. Lahat naman po, lahat may nagbibigay po sa akin ng advice. Mga viewers din yan. Pero silang isa din po sa nagbibigay at lagi ko rin nakakausap. At laging pinapaalalahanan na patuloy lang, huwag kang magpapa-apekto sa mga basher kasi pag nagpa-apekto ka, ikaw ang talo. Yan lagi niya sa akin nasabi. Tapos, sabi niya sa akin, lakasan ko lang ang loob ko. Tapos, lang daw, sabi lang niya, ngayon lang yan, mapapagod din yung mga yan. O, diba? Ang ganda ng advice ng ating Ruel of Malalag. Yan, tama yung advice niya na talagang hindi siya nasasaktan sa mga basher kasi alam niya sa sarili ang totoo. Na talagang hindi naman totoo ang sinasabi, i-ignore na lang niya. Ganyan talaga, kailangan ignore the basher. Kasi, hindi naman nila alam ang nangyayari, hindi naman nila alam yung totoo, di ba? Oh, i-ignore mo na lang, silent. Maging ka na lang, tahimik ka na lang. Kung ano man sabihin sa'yo, yan yung the best sa sa
pampuksa ng basher, silent. Hayaan mo siya, nakuda ng kuda, bayaan mo siya kung ano-ano mga sinasabi, basta ikaw sarili mo, alam mo naman yung totoo, silent ka lang, di ba? Tahimik ka lang, hinahayaan mo lang siya, ayan, di ba? Titigil yan. Promise, titigil yan. Kasi mawawala siya ng gana eh. Kasi hindi umi-effect yung kanyang pambabash. Titigil siya, di ba? Kaya yun ang maganda talagang, panlaban sa basher. At nakakatuwa na talagang nandyan si Ruel. Ang dami nag-a-advise kay Rachel na talagang ibinibuild siya. Yan. Kasi talaga sa basher kasi nahuhubog kung gaano kakatibay sa social media. Yan. Di ba? Ano siya na mabait, sobrang understanding na tao. Tapos, ano siya minsan tinutulungan niya ako sa school, minsan kasi hindi, kasi busy din siya sa pag-edit. Pero minsan may topak. Ay, minsan may topak to sa Ruel. Minsan, pag hindi ko na yung mga yung mga sinasabi niya, na siya, nagkakatupak siya. Normal naman yung sa tao kasi magkaroon ng natural talaga may topak. Kasi kahit naman ako magkakatupak din. Tapos, Wait lang. Normal naman talaga si isang tao na magkakaroon kami sa excuse guys, yung talagang hindi magandang, yung nagkakatopa ka. Kasi, minsan kasi, may araw, di ba? Aminin nyo, may araw na talagang hindi maganda yung araw sa'yo. Minsan, mainit yung ulo mo. Tapos, minsan, may natatanggap kang kung ano-anong mensahe na ganyan. Nagkakaroon ka ng ng topak, nakakainit ng ulo. 'Di ba? At nakakatuwa kasi unawa naman ang isa't isa. At saka lahat tayo, guys, ha? Lahat tayo nagkakaroon din ng topak minsan. 'Di ba? Ako ganun din. Kayo ay imposibleng hindi lalo kayo kasi tao lang tayo eh. Hindi naman araw-araw tayo ay mabait. Hindi naman araw-araw maganda yung mood na nangyayari. Hindi naman araw-araw talaga, kahit pilitin mo na araw-araw maging masaya ka, may dadating talaga minsan na nakakapagpainit ng ulo mo at nagkakatopa ka. Kaya normal lang yan. Normal lang yan sa buhay ng tao. Kaya sana sa iba, ayan, huwag po nating bigyan ng ibang salita, yung salitang topa, kasi normal lang po talaga ito sa buhay natin, 'di ba? Tao lang tayo eh, 'di ba? Sobrang matulungin din niya. Napanood ko nga din yung vlog niya sa Malalag, nadula siya. Natawa pa nga ako, sorry lang ga, kasi nakakatawa talaga yung pagdulas mo nun kasi may daladala siyang, paano ba yung dito, yung may daladala siyang bigas, tapos nagkadulas. Hindi, ganito lang po talaga kami. Yung mga simpleng gesture, simpleng mangyayari sa'yo, mga simpleng salita. Hindi po kami nambubuli, hindi kami nang lalait. As in, kami po, ginagawa lang po namin yun sa isang tao, naka-close namin. Pero syempre, kung hindi namin ka-close at hindi naman namin kakilala, ba't namin gaganunin? Kumbaga, parang give and take. Kung kami ginagano namin, kami din, ginaganon din naman kami. Ganoon po kasi ang tunay na magkakaibigan at may tunay na samahan. Ganun lang po yun. Kaya wag po nating masamain na may nasasalitang ganito, may nasasabing ganito, tapos pinagtatawanan. Common na po yan sa isang magkakaibigan, sa isang magkaka-close na samahan talaga. Common na po yan. Kami nga po nila Kuya Red, nila Kuya Brooks, kaming tatlo. Kung mag-asaran po kami, as in talagang grabe, hard. Pero nakita nyo naman, as in intact kami, masaya kami, nagkwentuhan kami. And then, as in talagang very close kami na para kami magkakapatid. Ako nga lang yung bunso, si Kuya Brooks ang matanda. And then si Kuya Red ang nasa gitna. Totoo naman. Pag talagang, yung kasing yung mga salita, minsan kasi may mga sinasabi, yung mga salita na dapat na hindi ginagawa ni Rachel, kay Ruel, dapat na yung ganon, ganyan. Alam nyo guys, close nga eh. Friend nga eh. Diba? Sa friend kasi sila nakakaintindihan kasi lagayan na sila ng loob sa isa't isa kasi lagi silang magkakasama. At saka normal yun talaga sa totoo magkaibigan guys. Yung sobrang biruan, ay di ba? Ay grabe. Yan dyan na nga yung ay, gagi. Yan, ay, yung mga ganun salita na talagang. Pero hindi mo naman masasabi yun sa mga hindi mo naman ka-close. Sa mga hindi mo naman kakilala, hindi mo naman kaibigan, hindi ka makakapagbiro ng ganon. Kasi nga, hindi kayo close eh.
baka masamain ng iba. Ay pagkaibigan mo, hindi mamasamain yun kasi sanay na sa samahan nyo. Kaya, no issue diyan, no issue, talagang ganyan. Pag magkakaibigan talaga, sobrang-sobra yung asaran. Ay grabe, napakasarap talaga na may mga sulit na kaibigan na yung ganito na nakakapag-asaran kayo ng mga salitang nakakapagbatuhan kayo ng mga salita na wala man lang samaan ng loob kasi talagang solid kasi yung samahan nyo, magkakaibigan kayo. At meron minsan na dumarating talaga rin na hindi pagkakaunuan, napapag-usapan yan. Oy, tol, huwag naman ganun na-offend ako. Di ba? Pwede yun, kasi magkakaibigan Di ba? Ma-open yun. Kaya talagang masarap po talaga ang may mga tunay na kaibigan. Hindi kaibigan lang na keme-keme lang. Yung totoong kaibigan. Kaya yun nakikita natin kay Ruel at kay Rachel. Na talagang sobrang close nila sa isa't isa. Sobra-sobra na talagang lagayan yung loob nila na kahit anong sabihin sa isa't isa, hindi magkakasamaan ng loob kasi nga sobrang lalim ng samahan, sobra yung pagiging magkaibigan nila. O, di ba? O, ayan. Tuloy mo kay Roel. Nag-aasaran naman kami ni Langga. Makikita nyo pag off-cam, lagi kami nag-aasaran. Kung sino yung mapikon, yun ang talo. Kaya hindi naman ako napipikon. Kaya asar din ako ng asar. Tapos wait lang. Yun yung mahirap asar ka ng asar tapos hindi na napipikon. Ang hirap din ng ganun. Ang hirap ng asar ng ganun. Ayan, kasi hindi maaasar. Lalo pag aasar sa'yo, taong mahal mo, hindi ka maaasar. Ignore mo na lang. Siyempre, yun na lang tao na aasar sa'yo, yun ang susuko. Ay, naka. Ano pa ba? Siyempre, gwapo yan si Langga. Wow! Tapos, yung sabi kong natawa ako doon. Natawa nga ako kasi, grabe yung pagbagsak niya doon. Tsaka kahit naman sino, kahit nga kaibigan mo kapag nadapa, tatawanan mo bago mo tulungan. Tapos nung nadula siya, syempre nakakaawa din naman at grabe. Yung ulo yung grabe. Tapos sobrang nakakahanga kasi nagawa niya yung kahit na na sobrang delikado din yung daan. Tapos lalo na nung sa bundok, grabe yung daan dun, grabe. Parang nahulog nga yan sa motor, natawa ako nung una nahagas ako, tapos nung nakita kong okay lang siya, natawa na lang ako bigla. Kaysa kasi okay naman. Ganoon naman talaga. Pagka nakita kong okay, matatawa ka talaga. Kasi yung alam mo yung excitement, and then alam mo na yung aasahan mo mangyayari dahil yung daan. Parang aabangan mo lang yung nakakatawang mangyayari para iwas takot, iwas stress kasi bundok nga yun Si Kuya, ang unang nahulog talaga sa amin nun, si Kuya Kim. Si Biggie. Ayan, napanood nyo ba yun? Di ba? Napanood ko yun. May tao ba? Ayan. Napanood ko yun, guys. Di ba yung nahulog sa motor si Ruel? Hindi naman agad para nag-alala. Alala talaga si Rachel noon. Tapos nung pagkalaon na, tumawa na siya kasi nakita niya na okay naman. Diba? Ay, grabe yung talagang moment na pagtulong nilang yun na talagang buwis buhay. Grabe, ang taas. Ay, nako. Ang hirap talaga. Ang hirap tumulong pagka ganun. Ang taas-taas ng pupuntahan mo. Tapos buwis buhay. Pero yun ginagawa dahil nga sa kasiyahan ng ating Royal of Malalag at mga kasamahan niya na makatulong. Kaya sobrang saya din, sobrang natawa din ako sa pagkahuling na kailangan. Oo, actually sobrang slow mo. Naiinggit nga ako that time, yung, di ba, pagpunta doon, yung sa baba, kasama kami noon. Yung, di ba, may mga habal-habal na may dalang bigas, kasama kami noon. Nagpaiwan na lang po ako noon, saka si Kuya Red. Kasi ako po, sugat na po yung paa ko noon, that time. Doon pa lang sa resort, di ba yung pagkaumaga, dumudugo na yung paa ko doon kasi natamaan po ng matigas na shell. As in talagang pagbaba ko pa lang sa higaan, kasi gilid po kami ng dagat natulog, hindi kami dun sa pinakang cottage. Pagbaba kong gano'n, as in sakto, hiwa yung hinlalaki ko. Kaya hindi na po ako sumama dun. Kaya, kumbaga, yung kwentuhan na gano'n yung nangyari, parang naiinggit ako kasi hindi ko naranasan kahit kasama po ako dun sa Davao Occidental na po yun eh. Challenging. Davao Occidental na yun.
Occidental na yun, oo. Oo. Davao Occidental na yun, yung pinunta. Hindi na yung City of Davao, Davao Occidental, napakalayo. Siguro po sila nakavan, silang lahat nakavan. Kami ni Rhea Olarte, tsaka yung asawa niya nakamotor. Ang kas ko si Kuya Red, nakamotor lang din kami, XRM. Napakaliit kaming dalawa. As in, pababa, sobrang pababa. As in, siguro isang taas ng nyog. As in, yung pinakamataas, yung pababa ho yan na napakataas, na napakahaba, tapos biglang kukurbada. Ganun ho yung dinanas namin doon sa Davao Occidental. Sobra, grabing daan yun. Si Kuya Red natatakot na. Siyempre tayo, riders, sanay tayo sa mga ganyan, nag-i-endurance tayo. So, siyempre. Thank God kasi safe kami ni Kuya Red papunta at hanggang pabalik ng Malalays. At napanood naman natin yun guys, na talagang grabe. Grabe yung mga yung kanilang mga dinaanan na yun. Ay, grabe. Safe kami. Ano ba ang masasabi ko? Ang masasabi ko din kay Langga, nang matalino din siya. Yeah. Ang matalino naman talaga kasi nakapagtapos ng mga cum laude. Oo. Ikaw ba naman? Parang nagkasabi ko nga, paano daw nagkakain ng tao maging cum laude? Kaya, nakakahanga din siya. In short, napaka-proud mo para sa kanya. Oo, proud din ako sa mga naging achievements. Achievements. So, marami Naging achievements. na. Hanggang sa mga susunod pa. Nakaka-proud din yung paglingap niya. Wala talagang, halimbawa ngayon, tapos bukas na naman, araw-araw, halos araw-araw yung paglingap ko ng kanya. Tapos kapag paglingap niya, na-edit din siya pagkagabi, ayan. Kaya minsan, bihira lang din kami minsan bihira minsan pa. bihira na lang din kami magkakausap ng umaga, may ginagawa din ako, nasa school ako. Tapos siya nag-i-scout. Tapos paggabi naman, ng good evening, tapos hanggang kain, tapos good night, tapos yun na. Yun lang ang pag-uusap namin. Tapos minsan, kung anong oras din daw yung out ko. Tapos yun, sinusundo din tayo. Minsan, Ikaw lang, hindi tayo. ay, ako lang pala. Minsan sinusundo ako. Kaso minsan, nang hindi, kasi, Pagod na siya. hindi man pagod, siguro, nasa scout pa. Tapos minsan nakakalimutan niya siguro. Nakakalimutan na niya. Kasi nga, hindi pa ako nakakapag-chat din. So tapos na? Wala ka na, marami ka pa bang sasabihin? Sasabihin pa raw ko. Wait lang. Ay, grabe. Kita-kita naman natin na talagang proud na proud si Rachel kay Ruel. At syempre, bilang langga niya, di ba, sobrang proud siya at natutuwa. At syempre, pinagpapasalamat niya yun at nakasama at nakilala ang isang Ruel of Malalag. Di ba? Na siyang nagpapasaya ng puso niya at ng bunso natin. Ay! Wait lang. Yung post na yung nagmamadali na matapos yung pag-uusap namin. Basta sobrang dami kong masasabing Sige, positive diretso kay lang. Langga. Meron pa ba? Uy, madali ka na, titi. Hindi, pupunta pa ho kasi ako ng lamay ng kaklase ko. Kanina sa live nabanggit ko. Ayan, kay Langga, masasabi ko lang, sobrang bait at wala din ako masasabing negative sa kanya. Sobrang bait, matulungin, at pogi. So, ayan po. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay. Ay, grabe! Yung pahuli talagang pogi. Kasi lagi nga natin naririnig natin kay Langga Rachel na poging-pogi siya kay Ruel of Malalag. Di ba? Sa channel namin ni Daddy Donna TV at ni Rachel Morales Vlog. At maraming salamat din po sa patuloy na sumusuporta sa buong Team Kalingap, sa pangunguna ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab at ni Ate Edna at sa buong Team Kalingap. Ayan po, at sa mga reactors po natin dyan, maraming salamat po. Actually, promote ko naman lahat sa live ko nung nakaraan. Panoorin niyo po yung 2 days before siguro after na live ko. Ayan, lahat po, wala pong masamang tinapay, lahat po yun pinopromote ko. So ayan, maraming salamat po sa inyo, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, maraming salamat po. At sa lahat po ng nanunood at sumusuporta, viewers, subscribers, kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami sa YouTube industry. Ayan, maraming salamat po. O, ikaw, salamat ka. Ayan, unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon kami ng ganito na punta kami din sa
sa social media din. At naging vlogger din. Kaya sobrang salamat din po sa mga nanonood sa amin, sa mga subscriber po, sa mga patuloy pong sumusuporta. Sobrang salamat po. At hindi rin po kami makakapunta sa ganito or magkakaroon ng views kung wala din po kayong lahat. Kaya sobrang salamat po sa inyo. At sobrang na-appreciate din po namin yung mga effort po ninyo, lalo na sa paglaan po ng oras sa amin, lalo na po sa pagla-live. Tapos kahit na ano po, na gabi dyan sa inyo, dyan sa mga taga ibang bansa, ayun, ng gabi dyan sa inyo, tapos dito sa amin, umaga talagang nanonood kayo, napupuyat kayo para lang mapanood yung, at masubaybayan yung ano namin, mga ginagawa po namin. Kaya sobrang salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate po namin yun. At syempre, wag din po natin kalimutan na pangalagaan din po yung kalusugan natin. At yan lang din po ang ating puhunan sa araw-araw. Kaya salamat po, ingat palagi, God bless. Ayun. 'Di ba? Nakakatuwa, talagang lubos-lubos lagi yung pasasalamat nila at sila'y nakapasok din talaga sa social media kasi ito ay kailangan nila sa pang-araw-araw, sa pagtulong na rin, natulong din sila at syempre sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Kasi nga, lahat naman na nag-YouTube, mga reactor yan, mga influencer, lahat naman kaya ka nag-YouTube para kumita ng pera, di ba? Huwag na tayong magpaano, sadyang ganun talaga. Kaya nagpapasalamat sila at nandito sila kasi yung financially ay syempre nakukuha nila. Yung pangailangan nila, nakukuha nila nang dahil sa YouTube. Kaya lahat naman tayo ay nanginginabang sa YouTube. Lahat ng mga influencer at kahit mga reactors. Kaya huwag kayong diyan. Huwag tayong magpa-impokrito at impokrita dito. Na kaya tayo nandito sa YouTube ay para kumita ng pera. 'Di ba? At nakakatuwa po itong si Roel, si Rachel, yan. Itong dalawang ito ay talagang lubos-lubos yung pasalamat. Daddy Donut talagang sobra na talagang sinuportahan po ng lahat. At nawa, ang tanging ating dalangin ay talagang si Rachel at si Ruel na ang forever. Kasi talagang sobra tayong matutuwa at mapa-proud sa lahat ng achievement nila. Kasi ganun natin sila kamahal. So yun guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo reaction video ko, baka pwedeng pa-like, pa-share, and subscribe. Ayan. Baka mamayang gabi o hapon, ako mag-live na lang po kasi ang dami kong aasikasuhin ngayon guys. Grabe. So yan, thank you so much at see you guys. Love you po. Ingat palagi. Mwah.